Legit Lover Cats, isang mapagpalang Lunes, no? Ang ating pong updates for today's video is patungkol kay Jose at kay Bossing. Paano nga ba naapektuhan ng kanilang programa? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga viewers po natin, legit subscribers, at ang mga legit Lover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayong araw nga, pag-usapan natin ito dahil talaga namang napakalaki ng effect nito, no? Kasi matapos po kasi mag-exodus ang TVJ dito po sa Tape Incorporated at sa GMA, kasabay nga nito ang pagsisimula din ng programa ni Jose Manalo at ni Bossing Vic na may title na Often by 24/7. Kung isa ka sa mga followers po nila at nanonood po kayo ng programang ito, may malaki pong changes na mangyayari. Sabi kasi ng ilan sa mga news online, sabi ng Billionario.com at ng isa sa mga pinagkakatiwalaang news online na Lion Here TV, na malaki nga ang naging epekto ng pag-alis nga o ng issue ng tape at ng TVJ doon po sa programa nitong si Bossing. So, despite the rumors circulating on social media, it appears that Vic Soto sitcom 24/7 on GMA Network will not be concluding in August. So, marami pong nagsasabi na maaari na raw pong magtapos ito pong programa ni Bossing sa GMA7 dahil napakalaki po ng effect or naapektuhan po kasi ito nung umalis po sila sa GMA. Kasi kung matatandaan po ninyo, samat-sari po yung naging pukol, no? At naging parang binabash din ng taong bayan ng GMA for not protecting TVJ's under tape, no? Sa recent development suggests that sitcom continue to operate normally. Pero marami na pa rin ang nagsasabi na this coming pagpasok nga daw di umano, no, ng mga buwan. Ngayon buwan na to ay matatapos na. Yun po yung ilan sa mga spekulasyon dahil parang tila baga first time mangyari na ang programa ni Bossing sa GMA ay hindi po nagre-rate, hindi po ganun kataas ang rating. Ibig sabihin talagang kumaga parang yung suporta talagang nahati na talaga dahil lahat mula po nang nag-exodus ang TVJ sa TV dito po sa GMA, lahat po ng mga supporters po nila is lahat yun ay lumipat na ng TV5 network. Talagang kumbaga pinanindigan nila na wala silang susuportahan na mga programa sa GMA7. So, kaya naman dahil dito naapektuhan ng gusto yung sitcom na ito ni Jose Manalo at saka ni Bossing. Di katulad po ng Daddy's Girl with Maine, kasi ang kasama niya po ngayon si Ma Salvador. Nung unas, ang kasama niya po itong si Miss Maine Mendoza na siyang gumaganap bilang anak ni Bossing. Pero this time, ang laki po talaga ng changes na nangyari. Kaya naman, sinasabi nga na talagang ito nga po yung ilan sa mga naging effect nung pag-alis nga ng TVJ dito po sa GMA. So dahil dito, tuluyan na nga po na mag-e-end, no? So hindi natin masisisi ang ilan sa mga Lover Cats po natin kung bakit hindi na rin nila sinusuportahan yung GMA7 yung ilang programa kahit nandun po si Bossing at itong si Jose Manalo, no? Kahit sabihin muna natin na napakalakas po na yan kasi Bossing at Jose Manalo ang pinagsama sa isang sitcom talagang papanoorin ng tao, pero nagtaka po ang lahat kung bakit ganun na lang po, no, ang nangyari. Kaya naman asahan po natin
na mag-e-end na po ito dahil medyo bumababa po ang rating, hindi po ganun ka-entice po dun sa mga manonood, hindi katulad po ng ilan sa mga naging programa ni Bossing nung nandiyan pa sila sa GMA na 100% sinusuportahan po talaga ng tao. But this time, wala, as in wala talaga. Meron mang mga nanonood pero hindi ganun 100% support na nakukuha ng TVJ nung nandito pa sila sa GMA7. Kaya talagang masasabi mong napakalaking kawalan ng TVJ sa GMA dahil almost sa 50% or 70% ng followers po nila ay lumipat na rin ng TV5. Kaya tignan nyo po, halos nagna-number 1 po ang probinsyano, FPJ. Nagna-number 1 po yung programa po ni Coco Martin na Batang Quiapo dahil talagang halos lahat na po talaga lumipat na at halos lahat ng mga advertisers puro sa TV5 na po nakafocus ngayon. Naghahanap po sila doon ng mga programa na kung saan pwede nilang i-place yung kanilang mga ads. So yun po nangyayari, kaya nga po diba sa Billionario.com naglabas po ng total revenue na talagang nangunguna po si MVP or Manny B. Pangilinan sa isa sa pinakamataas or kumbaga parang nagkamit ng mataas na revenue ngayong kalahati pa lang ng taon hindi pa po nangangalahati or kumbaga parang ka-half of the year nangunguna na po si MVP sa pinakamataas or highest earnings na nagaganap. Hindi pa po nagdadalawang buwan or 3 buwan ng TVJ pero talagang ang laki ng itinaas nila. So dahil dyan, magre-react tayo dito sa ating pong mga komento po ninyo. Sabi po ni Maria Teresa Romero 7519, tama ka Jose, mahirap sa politika lalo wala kang alam. The best ka dyan sa pag-arte at pagpapasaya ng maraming tao. Yan. So ito po yung komento ni Miss Maria Teresa Romero. Kasi parang sinasabi niya na marami kasi nag-i-encourage kay Jose na tumakbo po sa halalan. Pero sabi ni Jose ayaw niya. Sabi ni Lolit Basilio, di yan tatakbo na ko anong saka may TV station sila. Sayang naman, mababash lang siya. Okay na i-80 doon na lang siya. Ayun, totoo naman. Sabi naman ni Jose, hindi naman daw niya papasukin ng isang bagay na hindi niya alam. No, hindi katulad po ng pag-aartista, talagang matagal niya nang ginagawa yan. Sabi ulit niya Maria Teresa Romero again, tigilan nyo pang babash nyo kay Zombie. Pwede ba? Mga inggit lang yan kasi super sikat agad ng todo si Zombie mula nang naging host ng Sugod Bahay at milyon-milyon pang followers sa FB at YouTube. Kaya inggit sila. True. Alam nyo, nakakaawa po talaga yung mga tao na nagpupumilit sila at sinisigaw nila sa comment section ng live ng EAT. Natanggalin na raw si Zombie kasi wala naman daw na i-contribute dito po sa programa ng EAT, which is mali po kayo doon. Bawat isa po sa kanila may kanya-kanya silang contribution dito po sa naturang show, kaya napaka-imposible po ng sinasabi ng ilan na wala siyang naiaambag. Kaya naman lang kayo, maghantay lang kayo kailan siya matanggal, maiinip kayo dahil hindi talaga siya tatanggalin. So, salamat po sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section. And if pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel na ito.